Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Ako po si Marilag, pero Mari na lang for short, 57 years old. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong late 80s. Bali nasa 20 anyos pa ako ng mga panahong yon. Maaga akong naulila sa mga magulang. Ang nanay at tatay ko ay nadisgrasya noong bagong silang pa lamang ako. Kay Lola Tere ako lumaki. Siya na ang nag-asikaso sa akin hanggang sa lumipat ako ng Maynila para magkolehiyo. Hindi naging madali ang buhay ko sa malaking syudad. Sinadyang putulin ni Lola ang tulong pinansyal bilang suporta sa aking pag-aaral. Akala ko mapapariwara na ako, pero nagawa kong bumangon. Pinasok ko ang lahat ng klase ng trabaho, masama man sa mata ng iba o hindi. Ang mahalaga, umangat ako sa buhay. Kahit papaano nakaraos naman ako at naging isang matagumpay na engineer. Marami na rin kaming projects na naipanalo sa bidding, kaya masasabi kong kahit papaano may nagtitiwala talaga sa mga gawa ko. May asawa na ako na pangalanan na lang nating Jack nang magpadala sa akin ng sulat si Mang Selmo. Ayon sa kanyang liham, may sakit daw si Lola Tere. Humihingi ng paumanhin si Lola dahil sa biglaang pagkakaputol ng kanyang pagpapadala noon ng pera sa akin. Nagkaroon daw ng problema sa kanyang negosyo, kaya saglit na natigil ang operasyon ng kanyang sakahan. Umaasa ang matanda na dadalawin ko. Hindi ko naman matanggihan si Lola. Siya lang ang nag-iisa kong kamag-anak, dahilan para bumiyahe kami kaagad ng aking asawa pauwi sa probinsya. Kahit na may konti akong sama ng loob sa kanya. Nananabik din kasi ako sa laki ng ipamamana niya sa akin na nabanggit sa liham at matatanggap ko lang daw ito kapag umuwi ako sa probinsya. Sumama sa akin ang matalik kong kaibigan na si Christine dahil ayon sa kanya, hindi pa raw siya nakakarating sa probinsya. Hay naku Mari, paniguradong gaganda at mananaba ako kapag nakarating tayo sa inyo. Alam ko kasi na sariwa ang lahat ng prutas at gulay sa probinsya. Tama ka Christine, pero mukhang magiging nanay na naman ako nito. Aba, bakit naman? Siyempre, hindi makukumpleto ang araw ko nang hindi ka napagsasabihan. Baka mamaya pagdating natin doon, babati ka lang dahil ang ingay-ingay mo. Pakiusap lang ha, huwag kang pasaway. Sus, alam ko naman na maingat ka lang sa akin dahil nga kaibigan mo ko. BFF tayo, hindi ba? Tsaka normal lang kaya ang maging maingay. Ewan ko sa'yo. Bakit hindi mo gayahin si Jack? Maraming alam sa mga pamahiin. Siguradong matututo ka sa kanya. May punto si Mrs. Christine. Tapos pagsisindihin mo ako ng insenso para umusok-usok naman sa paligid. Ay, di bali na lang. Ayoko magmukhang babaylan. Ayaw mo nun? Dalawa na kayo. Kapag may naghanap ng espiritista, dalawa na kayong ipapakilala ko. Sideline din yun. Hay naku Mari, wag mo nga ako mabiro ng ganyan. Malayo na ang Maynila para mag-walk out ha. Tawa lang ang isinagot ko sa kanya. Pinili kong pagmasdan na lamang ang bawat magagandang tanawin sa aming daraanan. Paakyat kami ng bundok at sa bawat parte ng kalsadang masusukal ay napapaantanda ako. Kung minsan naman, bubulong ako ng tabi-tabi po, kagaya ng nakaugalian para iwasan ang sakunang dulot ng mga nilalang na hindi nakikita. Kahit kasi sa Maynila na ako nakatira, hindi ko maitatangging naniniwala pa rin ako sa mga lumang kasabihan. Nasa baryo na kami nang magkayayaan kaming kumain na muna. May mga stalls kaming nakikita sa tabi ng kalsada, nakakanin at sa malamig ang paninda. Laman tiyan din yun, kaya nang maihinto ni Jack ang kotseng sinasakyan namin, nagunahan kami ni Christine sa pamimili. Hindi ko maiwasan na matakam habang nakatingin sa mga nakalatag na paninda. May kalamay, sapin-sapin, biko at bibingka. Tuloy na pabili ko lahat dahil gustong-gusto ko talaga ang lasa ng mga malaladkit na kakanin. Mari, tingnan mo nga ang mga tao. Kanina ko pa sila nakikitang nakatingin sa atin. Nakakatakot tuloy. Hindi naman siguro kuta ng mga aswang itong pupuntahan natin, ano? May nabasa na akong ganito eh. Baryo na malayo sa kabihasnan. Tapos may mga taong kakaiba kung makatingin. At pagsapit ng gabi, magbabago ng anyo at pagpepiestahan ng kanilang mga panauhin. Kutusan kaya kita dyan. Gusto mo ha? Grabe ka naman sa akin. Naiirita na kasi ako sa kaingayan mo eh.
Alam mo kasi, Christine, sa ganitong mga lugar natin dapat iwasang magkomento o magsalita ng kung ano-ano. Malay mo, marinig tayo ng mga tao rito. Mamasamain pa nila ang lahat ng sasabihin mo. Nakakaya ka. Alam nyo kasi, wala namang masama kung maging maingat lang din tayo sa mga lugar na pupuntahan natin. Imbis na mana lang at lola ni Mari ang sadya natin, baka maging hapunan tayo sa lugar na ito. Sinamaan ko ng tingin si Christine. Wala talagang preno ang bibig nitong kaibigan ko kahit kailan. Pasmadong-pasmado ang pananalita nito, palibhasa maraming alam na kalokohan. Napansin kong nagsisimula ng magbangayan ng dalawa kaya inawat ko na at inaya ko nang umalis. Hindi ko na rin ipinaliwanag sa kanila ang dahilan kung bakit ganun na lang kung makatingin sa amin ng mga tao. Kapag nalalaman kasi nila na pupunta kami sa villa kung saan nakatira ang aking nag-iisang lola, ay kaagad silang nagtitipon-tipon. Alam nilang mambabarang ang lolo ko na asawa ni lola. Hindi ko na siya nakilala, bagamat nakita ko siya sa portrait na nakasabit sa bahay na pupuntahan namin ngayon. Nang mamatay nga siya, may sabi-sabi naman na ipinamana niya kay lola ang kakayahan niya. Hindi ko nalang binigyan ng pansin ng mga bagay na yon kahit totoong may nakikita na rin akong pagbabago kay lola. Bata pa kasi ko at masyadong inosente noon. Siguro may ginagawa siyang kababalaghan noon pero hindi naman ito naaapektuhan ng pag-aalaga niya sa akin. Pagdating namin sa villa, sinalubong kami ni Mang Selmo. Nagkumahog pa ang matanda sa pag-aalalay sa amin papasok sa sala. Mabuti at narito na kayo, Iha. Kanina pa kayo hinihintay ng lola mo. Ganun po ba? Nasan po ba si lola? Nasa kwarto niya. Kakatapos lang magtanghalian. Ganun po ba? Siya nga po pala, ang asawa ko po si Jack, tapos si Christine naman, matalik kong kaibigan. Kumusta kayo, Manong? Ikinagagala ka naming makilala, Manong. Ayos lang ako, Ineng, Iho. Masaya din ako na makilala kayo. Tayo na sa komedor nang makakain muna kayo bago nyo puntahan si Doña Tere. Ayun, may pagkain! Christine, umayos ka nga. Nakakaya. Grabe ka naman sa akin. Christine, babe, kumalma nga kayo. Ang ingay nyo nakakahiya, baka naaabala natin ang pamamahinga ni Lola. Inalalayan ako ni Jack para makaupo sa upuan. Si Christine naman, namimilog ang mata habang pinagmamasdan ang bawat nakahain. Bakas sa mukha ng aking kaibigan ang pagkamangha, lalo na at nakikita niya ang masasarap at mamahaling pagkaing nakahain sa mesa. Tuloy, sa halip na kumain ay mas nauna akong naaliw kay Christine. Hindi niya malaman kung alin sa masasarap na putahe ang una niyang titikman. Ano na, Christine? Tutunganga ka lang ba dyan? Hoy Jack, huwag kang mag-alala, hindi kita titirhan. Oras na banatan ko ang mga pagkain ito. Ano ba kayong dalawa? Nasa harapan na tayo ng pagkain nagbabangayan pa rin kayo. Sige na, kumain na tayo. Pakiusap lang, wala nang magsasalita Mabuti na lang sumunod naman sa mga sinabi ko ang dalawa. Ngingiti-ngiting iniwan naman kami ni Mang Selmo na ang sabi, babalikan muna si Lola Tere sa kwarto nito para tignan kung may mga kailangan pa ang matanda. Naging masagana at masaya ang aming munting salo-salo. Pagkatapos kumain, magkatulong kami ni Christine sa paghuhugas ng plato. Wala kasing kasambahay sina Lola Tere, maliban na lang sa kasakasama niyang si Mang Selmo. Mari, mga ilang araw ba tayo mananatili sa bahay na ito? Depende. Alam niyo naman si Lola, matampuhin yun. Kailangan niya raw akong makasama ng matagal at hindi ko siya matatanggihan. Ang swerte mo, no? Ang yaman pala ng lola mo. Naku, siguradong ikaw na ang susunod na magiging Doña Mari. Oras na ipamana niya sa'yo ang malaking villa na ito. Hindi naman mahalaga sa akin yun Ang gusto ko lang, makita ni Lola at maramdaman na inaalagaan ko siya. Wala na ba kayo ibang kamag-anak maliban sa'yo? Sa pagkakaalam ko, wala na Nag-iisang anak lang ang mama. Tapos maaga pang nabiyuda si Lola at hindi rin nakapag-asawa pang muli. Ang boring siguro kapag nag-iisang anak, ano? Siguro, pero kung nagkaroon naman ako ng kapatid sa parte ko, mas nakakaawa kami kasi hindi ako marunong mag-alaga. Ang sabihin mo, baka kako palagi kang nakukurot ng lola mo sa singit mo noon.
Baliw. Teka, nasa na nga ba si Jack? Ewan ko, nandito lang yun kanina. Saan naman kaya nagsuot ang lalaking yun? Iniwan ko ang kusina habang nakasunod naman sa akin si Christine. Nakarating kami ulit sa sala kung saan may malaking portrait ni Lola Tere nung dalaga pa siya. Ang ganda ng lola mo noong kabataan niya, no? Tama ka dyan. Sa katunayan, dati nga ay napakarami niyang manliligaw. Madalas din siyang kunin sa mga paligsahan ng pagandahan. Madalas siyang maging reyna. Tinitingala ng lahat at pinupuri sa taglay niyang magagandang katangian. Mabait ba ang lola mo? Oo naman, medyo strikta nga lang. Bakit mo naitanong? Nagtataka lang kasi ako Hindi ko naman masabing galit ka sa lola mo dahil nang malaman mong may sakit siya, nagpunta ka kagad dito sa probinsya. Pero bakit naman hindi kita napansin na umuwi man lang ni minsan noong habang nasa bakasyon tayo? Hindi ako nakasagot kagad sa tanong ng aking kaibigan. Totoong mabait ang lola ko, pero may mga bagay kasi kong nasaksihan noon na hindi ko gustong makita man lang o maalala kaya ayaw kong umuwi ng probinsya. Napilitan lang talaga ako noon dahil ang sabi ni Mang Selmo, malubha na ang lola. Ang totoo niyan, may reputasyon na bilang isang kinatatakutang mambabarang si Lola Tere. Yun din ang dahilan kung bakit pinagtitinginan kami ng mga tao kanina. Hindi maipagkakailang kilala nila ako. Yun nga ang dahilan dahil alam nila kung ano ang kakayahan ni Lola. Akala nila meron din ako noon. Hindi lang naman ito tungkol sa yumao kong lolo kaya ayaw nilang lumapit sa akin. Hindi rin ito alam ni Jack. Natatakot ako na kapag nalaman niya ang tungkol sa bagay na ito, sumama ang tingin niya sa akin at hiwalayan ako. Mahal ko siya at ayokong malayo sa kanya. Kaya habang nagagawa ko pang itago ang lahat, magsisikap ako. Wala silang malalaman. Oy, amiga! Tulala ka na naman. Kanina pa kita napapansin ganyan simula nang dumating tayo dito sa bahay ng lola mo. Oy, may problema ka ba? Alam mo namang makulit lang ako at maingay pero concerned ako sa'yo. Ayos lang ako, Christine. Huwag mo akong alalahanin. Nasaan na ba kasi si Jack nang maayos na natin ang mga gamit sa kwarto? Nandito ako. Jack, anong nangyari sa'yo? Bakit ka humahangos? Babe, may sasabihin ako sa'yo. Ano naman yun? Naglibot-libot kasi ako sa mga kwarto dito sa bahay Nakaabot ako sa labas hanggang sa marating ko ang bodega sa may likod bahay. Nakabukas ang pinto kaya ako pumasok. Ang daming weirdong kagamitan doon, babe. Kinabahan ako kagad sa kanyang sinabi. Sa pagkakaalam ko, mga gamit ni Lola ang nandoon. Hinawakan ko siya sa braso at pabulong na pinagsabihan. Babe naman, huwag kang basta-basta gagala nang hindi ako kasama. Alam mo bang may kalakihan ng villa at pwede kayong maligaw? Tsaka may mga kwarto si Lola dito na pinagbabawal puntahan. Ayun, hindi lang naman pala ako ang may matigas ang ulo sa ating dalawa. Uy, wag mo akong igaya sa'yo, Christine ha. Naglilibot lang ako kasi hinahanap ko si Mang Selmo. Inilipat niya ang kotse natin, babe. Hindi ko nga alam na marunong palang magmaneho yung katiwala ninyo. Marunong talagang magmaneho si Mang Selmo. All around ang trabaho niya dito sa bahay Kaya niya ring maging hardinero o magkumpuni ng mga ilaw at sirang lababo. Ang galing Kaso lang hindi ko siya mahanap. Saan kaya siya nagpunta? Baka nasa taas at kasama si Lola. Madalas talagang magkausap ang dalawang yun Buti at hindi sila nagkakatuluyan Sinamaan ko ng tingin si Jack. Tumawa naman si Christine na ikinailang ko na lang. Kung hindi pasaway, masyado naman silang maraming sinasabi. May ingat pa naman ako dahil kahit matanda na ang lola, ay marunong din siyang magdamdam. Mamaya hindi sadyang marinig niya ang usapan ng dalawa kong kasama at magtampo siya. Ang mabuti pa, umakyat na lang tayo sa itaas para makita ko ang kalagayan ni Lola at malaman kung ano ang kailangan niya. Ayun, makikilala ko na si Lola. Ambisyoso ka talaga. Lola mo talaga? Manahimik ka, Christine. Baka mamaya, mabati ka. Lumaki ang bibig mo. Hoy, baliw ka. Huwag mo akong pagsabihan ng kung ano-ano Hindi ako mababati sa lugar na ito, no? Ang sabihin mo, naiinggit ka lang dahil kasama akong makikilala ng lola ng asawa mo. Para talaga kayong mga bata. Ikaw naman, babe. Alam mo namang siraulo si Christine. Huwag mo nang patulan, okay?
Grabe ka sa akin, Mari, ha? Baka nakakalimutan mo. Pinakopya kita sa exams nung college tayo. Sumisip-sip ako sa ninang ko para makapasok ka sa firm. Nilandi ko ang architect para bigyan ka ng project. Hoy, pinagsasabi mo dyan. Baka nakakalimutan mo rin. Ang kinopya nating sagot sa exams noon ay hindi mo sariling sagot, kundi answer key na kinuha mo sa table ni Prof. Sa firm naman, totoong binanggit mo ako sa ninang mo, pero ako ang nag-apply, ako ang nagpakitang gilas. Lalong ako ang madalas na nagpapanalo sa mga bidding, kaya kinatutuwaan ako ng architect. May crush siya sa akin kaya niya ako binigyan ng project. Pinalandi ko lang siya sa'yo para mabaling sa'yo ang focus niya dahil may asawa na ako. Gaga ka talaga. Aray, iniisa-isa mo talaga ah. Grabe ka sa akin, best friend ah. Napahiya tuloy! Tumigil ka dyan, Jack. Baka kutusan kita. O siya, tahimik na. Pumunta na tayo sa itaas nang makita natin si Lola. Pakiusap lang ah, wag niyo akong ipapahiya. Umayos kayong dalawa. Ikaw babe, kung gusto mo akong makatabi mamayang gabi, wag mong papatulan ng bruhang kaibigan ko. Oo na babe, hindi ko napapatulan ng maingay mong kaibigan. Che, hindi ako maingay. Hindi ko na sila sinagot pa. Pero binigyan ko sila na nagbabantang tingin. Dahan-dahan kaming umakyat sa hagdan. Kabisado ko ang buong bahay, kaya alam ko kung saan banda ang kwarto ni Lola. Sa pinakadulong bahagi ng hallway. Patuloy kami sa paghakbang papunta doon. Hindi na maingay ang mga sapatos namin ng aking mga kasama. Carpeted na kasi ang sahig. Natural din na malamig ang simoy ng hangin, dala ng maraming bintana at kurtina lamang ang nagtatabing sa mga yon, umaga man o gabi. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang maalala ang mga karanasan ko sa bahay na ito noong bata pa lamang ako. Mistulang palasyo na para sa akin ang lugar na ito. Tuwing agahan, tanghalian at hapunan ko lang nakikita si Lola. Sa gabi, kinakantahan niya muna ako hanggang sa makatulog. Kaso lang, madalas akong bangungutin, kaya napapatakbo ako sa kwarto niya. Naaalala ko, naririnig kong palaging may kausap si Lola noon. Pero sa tuwing binubuksan ko ang pinto, wala naman akong nakikitang kaharap niya, kundi may isang kahabaang kahon. Minsan ko na siyang tinanong kung anong laman nun, pero ang sagot niya lang sa akin, ang laman ng kahon ay kasing halaga daw ng buhay niya. Bawal itong buksan hanggat hindi pa na itatakda ng panahon. Napabuntong hininga tuloy ako tsaka napalingon kay Christine nang mapansin ang pagsiko niya sa akin. Mari, parang haunted house tong bahay niyo. Haunted house ka dyan. Mahilig lang talaga si Lola sa mga antique. Binili niya ang mga yan sa mataas na halaga. Nakakatakot. Lalo na yung mga painting oh. Tignan mo nga, kapag napapatingin ka sa mga ito, parang gumagalaw ang mga mata nila eh. Parang may buhay, parang may nais ikwento. Muli, napalunok ako. Totoong maingay na babae ang aking kaibigan. Pero hindi maipagkakailang may kakayahan siyang makaramdam ng mga elemental na presensya o aura na hindi mula sa aming mga tao. Hindi nga lang niya ginagamit ang kakayahang yon. Nasa stage pa siya na ayaw tanggapin ang kakaibang katangian ng pagkatao niya. Umaasa ako na mananatili siyang deadma sa kung ano man ang nararamdaman niya. Huminto kami nang makarating sa kwarto. Kumatok ako ng 3 beses, tsaka pinihit ang doorknob. Tumambad sa aking harapan si Lola na nakaupo sa kama, kumakain at binabantayan ni Mang Selmo. Nagulat ako. Buong akala ko, malubha nga talaga si Lola kagaya ng nakasaad sa liham ni Mang Selmo. Pero bakit maayos naman na nakaupo ang matanda at maganang kumakain? Parang walang sakit ang ginang. Napansin kami ng matandang katiwala kaya kaagad niya kaming sinalubong. Kayo pala yan, Iha. Tuloy kayo. Doña Tere, nandito na ang apo mo, si Mari. La, kamusta na po kayo? Apo, kumusta ka na? Ang tagal mo naman akong dinalaw. Akala ko nakalimutan mo na ako.
Naku, hindi po totoo yan, Lola. Naging abala lang po ako sa trabaho. Tsaka simula nang magkaroon ako ng maraming proyekto, kailangan kasing maging hands-on ako sa bawat detalye. Lalo na't ilan sa mga workers na under ko ay mahilig magpatay ng oras. Sayang naman po ang matatanggap kong share at sweldo kung hindi ko sisipagan, hindi po ba? Naiintindihan naman kita, Iha. Nalulungkot lang kasi ko minsan. Ang laki-laki ng bahay ko pero wala naman ang tagapagmana ko. Nandito lang naman po ako, Lola. Pasensya na po kayo kung hindi ko na kayo nadadalaw. Ay, oo nga po pala. Si Jack, asawa ko. Tapos siya naman si Christine, matalik ko pong kaibigan. Ikinagagala ko kayong makilala, Iha. Pasensya na po Lola, ngayon lang kami nakadalaw. Hayaan niyo po at sa susunod, ako na mismo ang yayaya kay Mari na magbakasyon dito sa inyo. Nakakatuwa ka, Iho. Napakagalang mo. Naku, nakakaya naman po. Pero maraming salamat po sa papuri. Kumusta kayo, Lola? Pinili ni Christine na magmano sa lola ko pagkatapos niyang bumati. Hinawakan niya ang kamay ng matanda, ngunit bago pa man niya mailapat ang kamay nito sa kanyang noo, natigilan ang aking kaibigan. Saglit siyang tumingin sa akin, para bang may nais sabihin na hindi naman maisatinig. Pagkatapos, ipinagpatuloy ang pagmano. Tuwang-tuwa si Lola Teresa kanya. Halata ko naman sa mukha ng matanda ang pagkakaaliw niya sa mga kasama ko. Hindi ko akalaing matutuwa ako ngayong araw, Iha. Perpekto ang katangian ng mga bisitang dala mo para sa akin. Lola, hindi ko po sila dinala para sa inyo. Sila po ang sumama sa akin. Gusto ka raw po nilang makilala eh. Sila ang mga tinuturing kong pamilya sa Maynila. Hindi naman sila aalis kaagad, hindi ba? Ay, hindi po Lola. Bale kung kailan ako uuwi, sasabay sila sa akin. Hindi naman po sila pwedeng magtagal eh. Kagaya ko may trabaho rin po sila. Ang gagawin lang namin dadalaw lang po talaga kami. Doña Tere, pagpahingahin na muna natin sila. Mamaya nyo na po sila kausapin. Alalayan mo muna ang mga bisita, Selmo. Kailangan kong makausap ang apo ko. Babe, mauna ka na sa kwarto ah. Si Mang Selmo ang magtuturo sa inyo. Ikaw din, Christine. Kakausapin ko lang si Lola. Sige mahal, hihintayin kita ha. Mauuna na po kami. Mamaya po ulit. Lalabas po muna kami, Lola Tere. Inalalayan ni Mang Selmo ang aking mga kasama. Tsaka ako inutusan ni Lola na isara ang pinto ng kwarto. Kaming dalawa na lamang ang naiwan, kaya nakahanap ako ng pagkakataon na libutin ang tingin ng buong paligid. Walang pinagbago ang kabuuan ng kanyang silid, mula sa mga antigong aparador, ang deposteng kama, ang may kahabaang kahon sa gilid ng kanyang higaan. Naroon pa rin ito. Halika, Iha. Maupo ka sa tabi ko. Gusto kitang makausap ng malapitan. Sige po, Lola. Kaagad akong naupo sa tabi niya. Ganon pa din kalambing si Lola. Nang makalapit kasi ako ay kaagad niyang hinawakan ang buhok ko. Nakangiti siya. Kaso lang, hindi ko magawang matuwa. Kinakabahan ako. Lalo na kahit alam kong nakangiti siya sa akin pero may laman ang bawat tuwa na kumikislap sa mga mata niya. Iha, manang-mana ka talaga sa mama mo. Ang iyong anyo at ang kanya ay tila ba pinagbiyak na bunga. Para kayong mga Diyosa. Normal ang inyong kagandahan. Hindi na kailangan gumamit ng mga pampaganda para mapansin ng mga kalalakihan. Kagaya ko noong araw. Siyempre naman po, La. Matapang po yata ang dugo natin eh. Naniniwala ka ba sa walang hanggang kabataan, Iha? Imposible po yun. Sa bawat pagtakbo po ng oras natin, nadadagdagan ng edad natin, Lola. Kaya tayo tumatanda. May mga tao naman po na matatawag nating bata lang sa orihinal na edad nila dahil hindi sila nagpapaapekto sa anumang pagsubok na pinagdadaanan nila. Mas naniniwala po akong nakakapagpabata ang ngiti at kasiyahan. Bilib din ako sa'yo, Iha. Matanda kang mag-isip. Mukhang maayos ang pagkakahubog sa'yo ng panahon. Hinog na hinog ka na akong mga tuwiran. Kasi nga po, hindi ba tumatanda tayo?
Ayaw mo bang maging bata ulit, Apo? O kahit huminto ang itsura mo sa kasalukuyan, kahit umuusad ang oras? Si Lola talaga. Imposible pong mangyari yun, La. Iha, walang imposible kung tutulungan mo ako. Ayaw mo ba nun? Mananatili tayong bata habang buhay. Mananatiling maganda at malakas. Ang nakakatuwa pa ron, ilang siglo pa ang ating matutunghayan hanggang sa tayo na mismo ang magsawa at mamili na lang kung ano ba talaga ang kahahantungan natin. Bigla akong kinilabutan sa kanyang sinabi. Alam na alam ko ang ibig niyang ipahiwatig. Hindi naman ako bulag para hindi malaman kung ano ang ginagawa niya noon. Kilala naman babarang ang lola ko dati pa, pero kakaiba ang ginagawa niya. Hindi siya sumasangguni at gumagamit ng insekto sa kanyang pambabarang, kundi nagtatawag siya ng mga espiritu. Ang mga espiritong ito ang inuutusan niya na gumawa ng kababalaghan para magdusa ang mga taong nais niyang makaranas ng lagim na taglay niya. Ang mga ito ang nagbibigay ng karamdaman, dahilan para marami ang kanyang nabibiktima. Noong kabataan ko, mambabarang lang ako bilang pasasalamat sa lolo mong yumao. Nabuhay ako na mababa ang tingin sa akin ng maraming tao, kaya lahat ng nangutya sa akin ay binalikan ko. Hindi normal na karamdaman ang ikinamatay ng lolo mo, Apo. May nakalaban siyang mas malakas sa kanya, mas makapangyarihan at mas bata. Hindi niya kinaya ang galing nito, kaya sumuko siya at piniling mamatay. Nagluksa ako dahil hindi ako sanay nang wala siya sa tabi ko. Alam mo bang hindi ko ipinalibing ang katawan ng lolo mo? Ano? Paano niyo po nasabi yan, Lola? May puntod po tayong dinadalaw, hindi ba? Yung katabi ng libingan ni na Mama at Papa? Iha, walang laman ang puntod na yon. Nais lamang kitang pagbigyan nang mabawasan man lang kahit papaano ang pangungulila mo sa mga kaanak nating lumisan. Ano pong ibig niyong sabihin? Nakikita mo ba yung kahon na palagi kong kaharap sa tuwing nagsasalita ako dito ng mag-isa? Nariyan ang lolo mo! Hindi ako nakapagsalita kaagad. Nagpalipat-lipat ang tingin ko kay Lola at sa kahon. Sa paglipas ng panahon, sa ilang beses kong pananatili dito sa kwarto niya noong bata pa ako, paanong hindi ko man lang nalaman na bangkay pala ng lolo ko ang laman ng nasabing kahon. Nangatal ako sa takot, hindi ko pa nga napigilan ang paglandas ng luha mula sa aking mga mata pababa sa aking pisngi. Naiyak ako hindi dahil sa lungkot, kung hindi dahil sa labis na panghihilakbot. May mga pagkakataon pa noon na inuupuan ko ang kahon na parang normal na palamuti lamang ito sa loob ng silid ni Lola. Para makumpirma ang kanyang sinabi, dahan-dahan akong humakbang. Mas palapit pa sa kahon, iniangat ang kamay at binuksan ang kahoy nitong takip. Napahagulgol ako nang tumambad sa akin ang nakahimlay na katawan ng aking lolo. Nakakapagtaka, hindi man lang siya nabubulok o nangangamoy. Ang kanyang balat ay halatang malambot at may mainit na singaw na tila ba nanggagaling sa loob ng kanyang katawan. Sa itsurang meron siya sa loob ng kabaong, tumutugma ito sa huling larawan na ipinakita sa akin ni Lola. Nasa edad 35. Diyos kong mahabagin! Patawarin kayo ng Panginoon sa ginawa niya sa bangkay ni Lolo, Lola Tere! Bakit? Ano ang kasalanan ko? Iningatan ko ang katawan niya. Pinreserba para sa pagdating ng takdang panahon. Mali ba ang ginawa ko? Talagang mali, Lola. Anong binabalak niyo? Bakit hindi nakalibing ang bangkay ni Lolo? Nakalibing na siya nang magsimula akong halungkatin ang mga gamit niya, Iha. Hindi ko matanggap noon na patay na ang lolo mo, kaya umaasa ako na mararamdaman ko siya sa pamamagitan ng pagyakap man lang sa mga naiwan niyang damit at iba pang kagamitan. Pero may iba akong natagpuan, ang kanyang diary. Nakasulat doon ang eksaktong proseso kung paano bumuhay ng bangkay at mapanatiling bata ang katauhan sa pamamagitan ng pambabarang. Mali ito. Maling-mali, Lola. Walang mali sa ginawa ko, Apo. Nagmahal lang ako. At kung may pagkakamali man ako, dapat tinamaan na ako ng kidlat noon pang hinuhukay ko ang bangkay ng lolo mo.
Patawarin mo ko, Lola. Pero ang masasabi ko lang, wala po kayo sa tamang pag-iisip. Mukhang nagkamali nga ako ng paghusga sa'yo. Parehong-pareho kayo ng nanay mo. Anong ibig niyong sabihin? Mahilig sumuway sa akin ang nanay mo. Palagi siyang umaalis at madalas akong husgahan. Ayaw niyang gumagawa ako ng kababalaghan para saktan ng iba. Pero sa kagustuhan kong mabuhay ang lolo mo, kinuha ko ang iniwan niyang pamana sa akin, ang mga kagamitan sa pambabarang. Sa tuwing nakakapatay ako ng tao, isang buhay na ang pumapasok sa bangkay ng lolo mo. Habang pumapatay ako ng pumapatay, unti-unti siyang nagkakalaman, bumabata, namamawis. Umaasa ako na darating ang araw, didilat din siya at magigising hanggang sa magkasama kaming muli. Kaya habang binubuhay ko siya, kailangan ko ring mangolekta ng dugo para sa aking kabataan. Kailangan maging kasing edad pa rin kami kapag nagising na siya. Kaya naman dahil matigas ang ulo ng nanay mo, hindi ko ito pinalagpas. Maging siya, pinatay ko. Sumikdo ang puso ko dahil sa aking mga nalaman. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Naunahan ako ng takot. Kaya naman nang iabot ni Lola ang kanyang kamay, umatras ako. Ano, Apo? Ayaw mo na ba sa akin ngayon dahil pinatay ko ang nanay mo? Hindi totoo yan. Hindi niyo pinatay si Mama. Nasasabi niyo lang po yan, dala ng katandaan. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo, Apo. Nagsasabi ako ng totoo. Pinatay ko ang nanay mo dahil hadlang siya sa mga plano ko. Hindi totoo yan. Gusto mo ng ebidensya? Ano pong ibig niyong sabihin? Apo, gusto kitang makasama ng matagal. Kaya sana, tanggapin mo ang inaalok ko sa'yo. Babahagian kita ng kaalaman ko sa pambabarang. Mangalap ka ng una mong biktima. Halimbawa na lang, ang asawa mo o ang kaibigan mo. Tama na! Hindi ako papayag sa gusto niyo. Wala kayong magagawa dahil aalis na kami ngayon sa bahay na ito. Huli na, Iha. Nakatakda na ang dalawang kasama mo para sa pag-aalay. Si Christine para sa aking kabataan at si Jack para sa pagbuhay ng lolo mo. Alam kong nagagalit ka sa akin ngayon, Iha. Pero darating ang panahon, malalaman mong nais lang kitang proteksyonan laban sa kanila. Hindi ako papayag. Hindi. Wala silang ginawang masama sa akin. Tinalikuran ko siya at kaagad akong nagtatakbo. Walang pag-aaksaya ng oras na pumasok ako sa aming kwarto. Nadatnan ko si Jack. Nakatapis pa ng tuwalya at kalalabas lang ng banyo. Basa ang buhok ng lalaki. Kaagad siyang nagbihis nang makita niya akong balisa. Okay ka lang, babe? Nasaan si Christine? Babe, magbihis ka na. Aalis tayo sa bahay na ito. Ano? Teka lang, babe. Kadarating lang natin, hindi ba? Bakit tayo aalis kagad? Kumusta ang pag-uusap niyo ng lola mo? Ano, nagkasundo ba kayo? Hindi ba't pinapupunta ka nga niya rito para ipaalam sa'yo ang mamanahin mo? Pwede ba, Jack? Tama na muna ang tungkol sa mana. Kailangan nating umalis ngayon. Nasaan si Christine? Nasa kwarto niya. Alangan naman dito siya manatili, hindi ba? Di ko naman siya kabit. Mag-impake ka, ha? Pupuntahan ko siya. Hindi mo kailangan maging defensive. Muli akong lumabas ng kwarto nang hindi na pinapansin ang mga pagtawag ni Jack. Kaagad kong tinungo ang kinaroroon ng kwarto ni Christine. Hindi na ako kumatok, pero nagpapasalamat ako dahil hindi nakalak ang pinto. Pagkapihit ko ng doorknob ay tumambad kaagad sa aking paanan ang nakahandusay na si Christine. Wala siyang malay. Napasigaw na ako at natatarantang tinawag si Jack. Christine! Gumising ka! Christine! Jack! Jack! Tulungan mo naman ako! Bakit, babe? Ano nangyari? Bakit walang malay si Christine? Hindi ko alam. Pakialalayan naman, babe. Dalhin natin siya sa kwarto natin. Ano? May kwarto naman siya. Huwag ka nang umangal, please. Hayaan mo na muna ako. Sige na. Huwag ka na magalit. Pakibuksan na lang ang pinto.
Alam kong nagbubulyawan na kami, pero tila ba walang nakakarinig sa amin sa labas. Basta inilalayan namin si Christine at pumasok kami sa aming silid. Pinahiga namin sa kama ang aking kaibigan tsaka nagmamadaling nilakang pinto. Nagtataka akong tinanong ni Jack. Ano bang nangyari sa'yo? Sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga ang nakita mo sa loob ng bodega? Ano naman ang kinalaman noon sa nangyayari ngayon? Kasalanan ko to. Hindi ko sinabi sa iyo ang totoo. Babe, sabihin mo nga sa akin, may problema ba tayo? Meron, babe. Pero nakikiusap ako. Kailangan muna nating makalabas dito bago ko ipaliwanag sa iyo ang lahat. Sabay pa kaming napalingon kay Christine nang papungas-pungas ang babae na bumangon sa kanyang higaan. Kaagad akong lumapit sa kanya. Christine, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka nawalan ng malay? Hindi ko nga alam eh. Ang huli kong natatandaan, pumasok si Mang Selmo sa kwarto at kinausap ako. Sinabi niyang kailangan niya ng dugo pero tumanggi ako. Ang gusto niya, sapilitan akong sugatan sa palad. Alam niyo naman na matatakutin ako sa ganun, hindi ba? Kaya nang makita kong duguan ng palad ko, nanghina kaagad ako at nawala ng malay. Ano? Bakit naman yan gagawin ni Mang Selmo? Aba, malay ko. Naging weirdo na nga siya eh. Kailangan na talaga nating umalis sa bahay na ito. Isang malaking pagkakamali ang ginawa nating pagpunta sa bahay na ito. Bakit naman? Dahil ba sa ginawa ni Mang Selmo? Pwede naman natin siyang isumbong sa lola mo eh. Wag, basta umalis na tayo. Gigil kong sigaw sa kanilang dalawa. Walang nagawa sina Jack at Christine kung hindi ang sumunod sa akin. Dala-dala nila ang bagahe namin hanggang sa makarating kami sa may pintuan. Pinihit ko ang seradura nito kaso lang nagimbal ako ng mapagtantong nakalak ang pinto. Kinalampag ko yun at sinubukang magsisigaw. Mang Selmo! Buksan mo to! Aalis na kami rito! Ano ba kasing nangyayari? Diyos ko, tulungan mo po kami! Kumalma ka, babe. Baka may ibang daanan sa likod. Ano bang plano niyo sa amin? Bakit kailangan niyo kaming ikulong? Sa labis naming gulat, bumaba si Mang Selmo sa hagdan. Nakasunod sa kanya ang iika-ikang si Lola Tere na may hawak namang tungkod. Iha, huwag ka namang bastos. Kauuwi mo pa lang, iiwan mo na ako kaagad. Hindi mo na mababago ang katotohanan, Iha. Nakatakda kang samahan ng lola mo sa lahat ng plano niya. Sagabal lamang ang kaibigan mo, pati ang asawa mo. Kailangan mo siya ibigay sa lola mo. Hindi, nababaliw na ba kayo? Hindi yun ganun kadali. Wala ka nang magagawa, Iha. Nahalo na ang dugo ni Christine sa isa sa mga ginagawa kong langis. Gusto mo bang makita ang epekto? Gayon na lang ang pagkasindak ko. Nang matapos magsalita si Lola, ay bigla na lang namilipit si Christine sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Halos lumuwa ang mga mata niya sa kaiinda ng sakit, kaya naman natataranta akong lumapit sa kanya. Christine, anong nararamdaman mo? Masakit ang tiyan ko. Anong ginagawa niyo sa kaibigan namin? Mari, ano to? Sabihin mo na, para wag na siyang mangulit pa. Ayoko, paalisin mo na sila, Lola. Maawa ka, wag mo silang idamay. Hindi ko sila dinadamay, Apo. Sila ang napili ko para ialay. Nagulat ako nang may itaas na manikang nasa isang dangkalang haba, gawa sa luwad o clay at may mukha. Ang suot nitong damit ay hawig sa suot ni Christine. Hinimas-himas ni Lola ang mukha ng manika, sabay pisil. Nagulat naman ako nang mapaungol ang aking kaibigan na animoy tunay nga siyang pinipisil. Makailang beses pang ginagalaw-galaw ni Lola ang mga braso at paa ng manika na ganun din ang nangyayari kay Christine. Mistula siyang puppet na napapasunod ng aking Lola, anuman ang gawin sa kanya. Wala namang nagawa si Christine kundi ang umiyak ng umiyak. Tila ba hindi niya magawang kontrolin ang kanyang buong katawan. Isa kang mambabarang, Lola Tere! Tama ka, Iha. Isa nga akong mambabarang. Wala naman sigurong problema tungkol doon. Bakit ganun? Wala naman kaming ginagawang masama ah.
Huwag niyong kwestiyonin ang aking desisyon. Totoong matanda na ako at marami ng karamdaman. Pero gumagana pa rin ang isipan ko at nakakagalaw ang aking katawan. Alam ko ang pinaggagawa niyo sa likod ng inosenteng mga mata ng apo ko. Hayaan mo na pong makauwi ang kaibigan ko, Lola. Hayaan mo na kaming makalayo ng asawa ko. Ni minsan wala naman akong pinagsabihan tungkol sa tunay niyong pagkatao eh. Hindi ko kayo ipinagkanulo. Wala nang mas hihigit pa sa pagmamahal ng isang apo sa kanyang lola, kundi ang sundin ang gusto nito. Ang kagustuhang pumatay? Mga baliw kayong Mang Selmo. Magsama kayo ng lola ko. Bastos kang bata ka. Ikaw na nga ang nililigtas sa tiyak na kasawian. Ikaw pa ang may ganang magsalita ng ganyan. Talagang hindi ka na naturuan ng mabuting asal. Kayo naman po ang nagpalaki sa akin. Pero ni minsan, hindi niyo tinanong kung papayag ba ako sa lahat ng gusto niyo. Kaya nang makahanap ako ng pagkakataong umalis, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Lumabas din ang tunay mong kulay, apo. Pero alam mo, hindi ako papayag na sumuway ka sa gusto ko. Napasigaw ako nang pilipitin niya ang braso ng manika, kasabay ang pagpalahaw ni Christine. Marahil, walang sino man ang maniniwala sa akin sa mga nakikita ko ngayon. Pero sadyang nakakatakot ang barang. May kakayahan itong kontrolin ang katawan ng kahit sino, gamitan ng mahika at bigyan ng karamdaman kagaya ng nangyayari ngayon sa aking kaibigan. Lola, pakiusap, tigilan mo na yan. Hayaan mo na sila. Hindi, apo. Hindi ko pakakawala ng asawa at kaibigan mo dahil sila ang sumisira ng hangarin ko. Anong hangarin ba ang pinagsasasabi niyo, Lola? Nagpunta lang kami dito dahil akala ko malubha na kayo at kailangan ng pag-aalaga. Nagulat nga ako nang makitang kaya niyo palang kumain ng mag-isa eh. Kung hindi ko inutos kay Selmo yun, hindi ka uuwi. Kailangan ko pang lokohin ka para bumalik lang dito sa atin. Dahil nag-aalala po ako sa inyo. Sinong matutuwa sa ginawa mo? Nagpakasal ka na hindi ko man lang nalalaman. Sa parting yan, wala ka na talagang respeto sa akin. Nagpadala ako ng sulat sa inyo. Kinakamusta ko kayo. Ipinaalam ko ang lahat ng nangyayari sa akin doon. Siguro maliban na lang sa masasamang trabahong pinasok ko. Hindi yun sapat. Sumulat ka lang para humingi ng pera, pero hindi ka kailanman nagplanong magpakita man lang sa akin. Tama na po ang pagtatalo. Lola, maawa ka naman kay Christine. Nahihirapan na siya. Sabay kaming napalingon sa kinaroroonan ni Christine. Butil-butil na ang pawis ng dalaga habang dahan-dahan na inaayos ang napilipit niyang braso. Napaiyak ako. Wala naman akong ginusto kundi ang madalaw lang si Lola. Hindi namin kailangang magdusa ng ganito. Tuloy, isang desisyon ang aking pilit na ginawa para mailigtas ang aking kaibigan. Patakbo kong tinungo ang kinaroroonan ni Lola Tere, sabay sakmal ng hawak niyang manika. Nang maagaw ko nga ito, napasigaw ako kay Jack. Jack! Tumakbo ka! Lumabas ka na ng bahay! Humingi ka ng tulong! Ano? Hindi ko kayo iiwan dito! Alam ko, babe! Pero sabay tayong mamamatay kapag hindi tayo naghanap ng paraan para makaalis dito! Alam kong nagtatalo ang isipan ni Jack kung iiwan ba ako o hindi. Palipat-lipat lang ang tingin niya sa akin at kay Christine na noon ay nangihina na at malapit nang mawala ng malay. Pero hindi ako nagpakita ng sindak sa kanyang harapan. Tinanguan ko ang aking asawa at naiintindihan niya kagad ang nais kong ipahiwatig. Kalaunan, tumakbo siya sa labis na pagkaalarma nila Lola Tere at Mang Selmo. Akala nila hindi tatakbo si Jack kagaya ng inaasahan nilang mangyayari. Kaya nagulat ang matanda nang pinagbabalya ni Jack ang lahat ng pwedeng humarang sa kanya. Tsaka kumaripas ng takbo. Apo ako ni Lola at alam kong hindi niya ako basta-basta sasaktan. Nalintikan na, Selmo! Nakatakas na ang lalaki! Ano, nahingan mo ba siya ng dugo kanina? Hindi. Hindi ako nakahingi ng dugo sa lalaki. Ano? Paano kayo niyan? Tatanga-tanga ka, Selmo! Hala, habulin mo siya! Hindi pwedeng makatakas ang lalaking yon! Buhay niya na lang ang kulang para matubos ko na ang kaluluwa ni Alfredo!
Humahangos naman na umalis si Mang Selmo. Tila alam kung saan pupuntahan ang aking asawa. Nanggagalaiti sa galit na hinarap ko ang aking abuela. Ang Alfredo na kanyang tinutukoy ay ang aking lolo na nakahimlay sa may kahabaang kahon sa loob ng kanyang kwarto. Napakasama mo, Lola. Kung nalaman ko lang kagad na may masama ka palang binabalak sa akin, maging sa asawa at sa kaibigan ko, sana hindi na ako nagpunta pa rito. Sana hindi na kita kinilalang, Lola. Ha! Huli na ang lahat, Apo. Nangyari na ang dapat na mangyari. Hindi na ako magtataka. Talagang wala naman akong halaga sa'yo, Apo. Alam ko naman na hindi mo ako mahal. Kagaya ng nanay mo, pera at kayamanan ko lang ang habol ninyo. Ngayon, hindi ko na nakikita ang sarili ko na mabubuhay ng hindi mag-isa sa mundo. Pero magagawa kong pasamahin ka sa akin kapag pinatay ko na ang asawa at kaibigan mo. Wag! Hindi ako papayag. Sasama ako sa'yo, Lola. Pakiusap, hayaan mo na lang sila. Napapaliw ka na ba, Mari? Hindi kita iiwan dito. Kailangan ka ng pamilya mo. Huwag mo na akong asahan, Christine. Mas pipiliin kong magsakripisyo kesa sa mamatay kayo. Huwag mong gagawin ito. Parang awa mo na. Luhaan akong tumayo. Inalalayan si Christine. Lumapit kami sa may pinto at marahan ko itong binuksan. Nakalak, kaya hinarap ko si Lola. Kailangan ko ng susi, Lola. Ako lang naman ang kailangan mo, hindi ba? Kailangan niyang mabuhay. Kung sa simula ba naman ay hindi ka na naging pasaway, hindi na sana aabot sa ganito. Minahal kita, Apo. Inalagaan. Hindi ko akalaing magagawa mo sa akin ang mga bagay na ito. Sinuway mo ko. Masama ang ginagawa niyo, Lola. Ang maging isang mambabarang ay numero 1 ng lalangoy sa dagat-dagatang impyerno. Paano pa kung bubuhayin niyo ang patay kapalit ang mga kaluluwang makukuha niyo sa mga taong binarang ninyo? Parang tinubos niyo lang ang kaluluwa ni Lolo mula sa kamatayan kapalit ang mga inosente. Anong magagawa ko? Hindi naging masaya ang buhay namin ng lolo mo noon. Sa panahong ito, kailangan naming bumawi. Kaya sa mga taong inaaksaya lang ang kanilang mga buhay, dapat lang nakunin na namin ito at kami ang makikinabang. Anong pinagsasabi nyo? Anong inaaksaya ang buhay? Lihim kitang pinaimbestigahan, Iha. Alam ko kung ano ang pinagagawa mo sa Maynila. Malayo sa patnubay ko. Hindi mo maipagkakaila sa akin na patapon na ang buhay mo doon. Naging patapon lang ang buhay ko dahil tinigil niyo ang pagpapadala sa akin. Napilitan akong pasukin ang lahat ng klase ng trabaho, maging ang pagbebenta ng aliw, para lang maitaguyod ang pag-aaral ko. Ako nga ang dapat nagtatampo sa inyo, hindi kayo. Pasinghal kong sambit sa kanya, sabay hinablot ang namataan na susi sa gilid ng kinatatayuan niya. Napasinghap ang ginang, sinubukan pang umangal, pero mabilis kong nabuksan ang pinto. Matutuwa na sana ako dahil makakalabas na kami ni Christine. Ngunit tumambad sa aming harapan ang duguan kong asawa habang hawak ni Mang Selmo sa kwelyo. May hawak na itakang matanda. Marahil ginamit niya sa aking asawa nang manlaban ng lalaki. Nanghihina na si Jack. Mukhang matindi ang inabot na bugbog. Anong ginawa niyo sa asawa ko? Sumagot kayo, Mang Selmo! Hinuli ko lang naman ang tumatakas na bubwit. Bakit, Iha? Balak mo din bang tumakas? Hindi niyo pwedeng gawin sa amin ito. Isusumbong namin kayo sa mga pulis. Gawin mo, Iha, kung gusto mong makulong ako. Tutal, hindi mo naman mahal si Lola. Bago pa man ako makasagot kaagad, nangisay sina Jack at Christine ng sabay. Humandusay ang dalawa sa sahig at maya-maya pa nagsuka ng kulay itim na likido. Hindi ko malaman kung ano ang aking gagawin. Naunahan ako ng matinding takot. Basta napatingin na lamang ako sa kanila at wala nang nagawa ng muling magsuka si Christine ng puro ipis. Si Jack naman, napaiyak ako nang mamula ang kanyang mga mata at lumuha ng dugo. Kasabay ng pagdurusa ng dalawang mahalagang tao sa buhay ko ay ang pag-uusal naman ni Lola Tere ng mga banyagang salita. Sa bawat pagbigkas niya ng mga kataga, unti-unting nanghihina sina Christine at Jack.
Hindi ko alam kung sino sa kanila ang una kong dadaluhan. Lola, maawa ka. Pakawalan mo na sila. Ako na lang ang kunin mo. Ako na lang. Apo, hindi ko pwedeng kitlin ang buhay mo. Parte ka pa din sa aking mga plano. Ikaw lang naman ang hinihintay ko na sumama sa akin. Iwanan mo na sila. Sige na. Sasama ako sa inyo, Lola. Hahanap ako ng ibang biktima. Wag lang sila. Pagbibigyan kita. Kahit ang lolo mo na lang ang unahin mo. Kailangan siyang mabuhay. Pinunasan ko ang luhang masaganang pumapatak mula sa aking mga mata. Alam kong patibayan na ng loob ang gagawin ko at kailangan kong mamili. Kaya naman nagulat ang lahat nang harapin ko si Mang Selmo sabay angat ng hawak niyang itak at walang habas siyang tinaga. Ikaw ang iaalay ko para pakawalan kami ni Lola. Wag! Bakit mo siya tinaga? Siya na lang ang nag-iisang nakakaalam ng ritual ng pagkabata. Wala akong pakialam, Lola. Ang mahalaga, matigil na ang ginagawa niyo. Halos makalimutan ko na tao ang aking tinaga ng mga sandaling yon. Galit na galit ako at gustong makaganti. Hindi ko na nga ininda ang tumitilamsik na dugo sa aking muka. Basta ang alam ko, may nagsidatingang tao, mga pulis at tanod sa aming kinaroroonan. Umiiyak na sumalampak ako sa sahig habang nakatitig sa kauna-unahang taong pinatay ko. Nanginginig na pinagmasdan ko ang aking palad. Duguan ito. Ibig sabihin, kriminal na ako. Pinagtulungan ng mga taong alalayan ng aking asawa maging si Christine at may naririnig na akong sumisigaw ng tulong. Hindi ko na sila gaanong marinig. Dala ng halo-halong emosyon at matinding pagod, dahan-dahan akong bumagsak hanggang sa tuluyan na nga akong nawalan ng malay. Nang magkamalay ako, dinala ako ng mga pulis sa isang silid na napapaligiran ng rehas. Nakakulong ako dahil sa salang pagpatay. Kahit nangihina si Jack, nagsumikap siyang puntahan ako araw-araw. Pinapangakuan na gagawin ng lahat, makalaya lamang ako. Iyak ako ng iyak. Blanko lang ang isip ko. Hindi ko nakakalimutan ang ginawa ko kay Mang Selmo. Pasalamat na lang talaga ako at walang pamilya ang lalaki na uusig sa akin. Gayunpaman, hindi ako nakaligtas sa mga mapanuring mata ng aking mga kapwa kababayan. Tingin nila sa akin isang baliw. Walang nais na kumausap o mga mustaman lamang. Kumusta ka dito, babe? Kailan ako makakaalis dito, Jack? Hindi ko pa alam eh. Kailangan ko pa maghanap ng abogado. Alam mo naman na hindi kalakihan ang kinikita ko sa ngayon para kumuha nun. May ipon ako, Jack. Gamitin mo yun. Kailangan ko ng abogado, utang na loob. Hindi ka man lang ba magtatanong kung ano nangyari sa lola mo, Mari? Anong pakialam ko sa kanya? Muntik na niya kayong patayin. Sa tingin mo magagawa ko pa siyang kumustahin? Nagtatago ang lola mo, Mari. Ang natagpuan lang ng mga pulis sa villa ay ang bangkay ng lolo mo. Naipalibing na ito kahapon. Sinubukan kong ikwento sa kanila ang buong pangyayari na may kinalaman ng pagiging mambabarang ni Lola Tere kaya tayo nagkagulo. At tinangka nila tayong patayin kaya mo nagawang ipagtanggol ang sarili mo laban kay Mang Selmo. Pero hindi sila naniwala eh. Ang pagkain natin, sinuri ng mga espesyalista. Nakitaan ng bakas ng marijuana. Kaya daw tayo nag-hallucinate. Hindi raw totoo ang pambabarang. Dahil sa labis kong galit, kinalampag ko ang rehas. At ano naman ang nais nilang palabasin na mga adik tayo? Saksi ako sa mga bagay na ginagamit ni Lola noon para ihalo sa ginawa niyang langis na pambarang. Maraming halamang ugat, may mga hindi pangkaraniwang dahon. Kung minsan pa nga, hinahaluan niya ng lason. Anong malay ko sa marijuana na yan? Pasensya na, babe. Pero matibay ang kanilang ebidensya. May mga nakuwang tuyong dahon nun sa kahon ng yumao mong lolo, katabi ng bangkay niya. Ang masaklap pa, may tanim ding ganun ang lola mo sa likod bahay. Ang pagkakamali ko lang nung gabing yun, humingi ako ng tulong sa mga taong inis na inis sa lola mo. Dinamay ka nila sa galit nila sa matanda. Maging ikaw, pinagbibintangan nila na isa ka ding mambabarang. Hindi totoo yan! Basta wag kang mawawalan ng pag-asa. Makakalaya ka din sa lugar na ito. Si Christine, kumusta? Lalong lumalala ang sitwasyon ni Christine.
Kahapon lang, nasugat ang kanyang buong katawan. Tila ba hindi siya tinitigilan ni Lola Tere kung nasaan man ang matanda ngayon. Dadalhin namin siya sa albularyo para ipagamot. Namin? Ibig sabihin kasama ka? Mari, babe, kaibigan ko din si Christine. Sana naman maintindihan mo din na nag-aalala ako sa kanya. Nakita ko mga pagdurusa niya eh. At ako ba hindi? Kulang pa ba ang pagtitiis ko sa lugar na ito? Para lang humanap ka ng paraan na makalabas ako? Ha? Ganun ba? Huwag ka naman mag-isip ng masama tungkol sa pagsama ko sa pamilya niya, babe. Sana naman maintindihan mo din ang sitwasyon ko. Kuya na ang turing sa akin ni Christine. Hindi ko sinagot ang kanyang mga paliwanag. Nariyan pa rin ang pagdududa sa puso ko. Alam kong may ginagawa siyang hindi ko magugustuhan, kaya naman pinili kong manahimik. Umalis tuloy siyang hindi kami nagkaayos. Muli, nabagot na naman ako sa walang katapusang paghihintay. Mag-iisang buwan na ako sa kulungan nang magpakita sa akin si Lola Tere. Kahit pinanlilisikan ko siya ng mga mata, nagpakita pa rin siya ng pagkaawa sa akin. Hindi ko tuloy alam kung anong iisipin ko tungkol sa kanya. Apo, ang kawawa kong apo. Masaya ka na ba ngayon, Lola? Ikaw ang dahilan kung bakit ako nakulong. Masakit man isipin, ako ang nananagot sa mga kasalanang ginawa mo. Walang alagad ng batas ang maniniwala kung ako ang pagbibintangan ng nasabing krimen, iha. Ang gusto ko lang naman ay magkasama tayo ng lolo mo. Mabuong muli ang pamilya natin. Hindi niyo ako mahal. Nilinlang niyo ako. Hindi kita nilinlang, iha. Gusto ko lang na maging handa ka sa katotohanan dahil hindi lahat ng akala mong maganda at mabuti ang siyang dapat mong paniwalaan. Ano pong ibig niyong sabihin? Naparito ko para piyansahan ka, apo. Makakalaya ka na. Panahon na para makita mo ang mga bagay na dati ay nagbubulag-bulagan ka lang. Nagbibiro ba kayo, Lola? Ano, bulag din ba mga pulis at hindi ka man lang nila nakikilala? Marami akong alam na kakayahan para matakasan ang pagkakaipit sa sitwasyon, apo. Sa pagkakataong ito, ikaw lang ang nakakakilala sa akin. Napalunok ako nang lumapit sa akin ng isang babaeng pulis at tinanggalan ng kandado ang selda na pinagkukulungan sa akin. Binuksan niya ito at inanunsyo na makakalaya na raw ako. Kaya naman hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Natutuwa ako pero nahihiwagaan kay Lola. Wala naman akong lakas para magtanong sa kanya. Hindi ko kayang suwayin siya sa pagkakataong ito. Bago kami umalis, narinig ko siyang may sinabi sa babaeng pulis. Hindi ko nga alam kung anong klaseng lengguwahe yun, pero nakita kong sumaludo sa kanya ang pulis. Tapos lumabas na kami ng presinto. Basta sumunod na lang ako sa kanya hanggang sa makauwi na nga kami sa villa. Hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin nang tumambad ang main door kung saan bumagsak si Mang Selmo ng gabing yon. Malinis na ang parting yon. Huwag kang mag-alala, apo. Napalinis ko na ang dugo ni Selmo na nagkalat sa bandaryan. Bakit niyo ako dinala rito? Saan ba dapat, apo? Sa asawa ko, Lola. Alam mo naman na may pamilya na ako. Hayaan niyo na akong makasama siya. Ganun ka ba kasigurado na mahal ka nga ng asawa mo? Halika, iha. May ipapakita ako sa'yo. Pumasok siya sa bodega kaya sumunod ako. Kabado pero napapansin kong malakas ang loob niya na may magiging reaksyon ako sa kanyang ipapakita. Tumambad sa aking harapan ng isang mesa na puno ng iba't ibang klase ng garapon. Bawat garapon may lamang kahit na anong insekto, mula sa ipis hanggang sa bubuyog. May mga likidong hindi ko na matukoy ang laman at mga papel na may nakasulat na orasyon. Sa isang gilid, nakahilera ang kulay itim na mga kandilang iba't iba ang sukat. Sa kabilang dako naman ng kwarto, makikita ang mga manika at karayom. Bawat isa sa kanila may nakatakdang patutunguhan. Magkakatabi ang manika at garapong may lamang insekto. Ilan sa kanila nakakulong na sa mga garapon at marahil pumanaw na sa mundong ibabaw. Gusto ko pangang maiyak nang makita ang dalawang manikang nakasakay sa kotseng laruan na nakabangga sa isang parte ng dingding.
Nanginginig na nilingon ko si Lola Tere. Lola, anong ibig sabihin nito? Hindi ko na inilihim sa'yo ang nangyari sa mga magulang mo, hindi ba? Nabangga ang sinasakyan nilang kotse. Pero kayo ang may gawa nun. Ginawa ko lang ang tama. Alam mo bang ilang beses ka nang binalak na ipalaglag ng nanay mo dahil hindi niya nagustuhan ang pagkakabuntis niya sa'yo? Hindi lang siya nagtagumpay dahil nakialam ako sa masama niyang gagawin. Ang tatay mo, kahit masakit tanggapin, ay isang manloloko at manlalaso ng utak. Nagawa niyang manipulahin ang pag-iisip ng nanay mo para kumbinsihin na patayin ako at saluhin nila ang kayamanan ko. Hindi niyo man lang binigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag ang nanay ko. Binigyan ko siya ng pagkakataon. Maraming beses pa nga. Pero hindi ko na magawang pakinggan siya sa huling beses niyang pagsasabi sa akin ng buong katotohanan. Kinamumuhian niya ang pagiging mambabarang ko. Kinamumuhian niya ang pagnanais kong mabuhay ang lolo mo. Gusto ko lang naman maging masaya. Bakit kailangan nilang ipagkait sa akin ang pagkakataong yun? Napaiyak na rin ako habang nakikipag-usap sa kanya. Hindi ko akalain na magagawa ni Lola ang mga bagay na ito para lamang sumaya. Ang katotohanan sa pagnanais niyang mabuhay ang aking lolo ay isang malaking kalokohan. Idagdag pang gusto niyang bumata nang sa gayon masabayan ang paggising ng aking abuelo na purong gawa na ng kanyang sariling kabaliwan. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala sa inyo, Lola. Labis lang ako nasasaktan sa mga nalaman ko ngayon. Namatay man ang nanay mo. Pinagsisihan ko naman yon, apo. Ilang taon akong hindi nakatulog ng maayos. Palagi niya akong ginagambala at ilang beses na rin akong humingi ng tawad sa kanya. Pero ang asawa mo, maging ang kaibigan mo, sigurado kung hindi mo sila mapapatawad. Anong ibig niyong sabihin, La? Anong nalalaman niyo? Mas mainam na ikaw na mismo ang makasaksi sa mga bagay na nais kong ipakita sa iyo. Hindi ko po maintindihan. Bakit hindi mo dalawin ang asawa mo bago magdesisyon na umuwi pabalik sa inyo? Magtiwala ka, iha. Masama man ako sa iyong paningin pero mahal na mahal kita. Ilang tao man ang aking binarang ay hindi nun mapapantayan ang mas malalim pang nakahanda kong gawin, maproteksyonan ka lamang mula sa mga taong mapang-abuso at ang nais lamang ay ang malinlang ka. Dahil sa kanyang sinabi, nagkaroon ako ng lakas ng loob na magpaalam sa kanya para umuwi. Mabuti na lang kahit may kahabaan ng biyahe ay nakarating din ako kaagad. Maliwanag na sa bahay namin ni Jack nang bumaba ako mula sa sasakyan. Kinakabahan ako na may halong pananabik sa puso ko. Alam kong matutuwa ang asawa ko kapag nalaman niyang nakalaya na ako. O masisiyahan nga kaya siya. Sa may bungad pa lang ng pinto, narinig ko ang hagik-gikan ng 2 taong mahahalaga sa buhay ko. Hindi ko man nakikita ang ginagawa nila, kinukutuban naman ako, kaya tahimik akong pumasok. Sa may sofa, nakita kong nakahiga si Jack. Nakapaibabaw naman sa kanya si Christine at walang pagsidlan ng tuwa sa kanilang mga muka. Pangako mo sa akin yan, Jack, ha? Kapag nalipat na sa correctional si Mary, tayo naman ang magsasama. Oo naman. Kailangan ko lang papirmahin si Mari sa mga papeles na pinagawa ko sa isang abogado. Kung sakaling mamatay ang lola niya, iki-care off niya sa akin ang pangangasiwa ng kayamanan na ipapamana sa kanya ng matanda. Saka na natin dahan-dahang ilipat ang mga ari-arian sa aking pangalan. Kailangan may share ako dyan, ha? Aba, hindi biro ang ginawa kong pagpapabarang sa matandang pinaglihi sa kasamaan. Mabuti na lang at hindi naman seryoso ang binigay niyang karamdaman sa akin. Huwag mo nga mabanggit-banggit si Lola Tere. Ayokong napag-uusapan pa natin siya. Naaalala kong karahasan ni Mari kay Mang Selmo. Kaso lang, nakakaawa si Mari, ano? Isinakripisyo niya ang kanyang sarili. Umaasa siya na makakaligtas tayo sa pambabarang ng lola niya na nagawa nga naman natin. Pero wala man lang tayong nagawa para ilabas siya sa kulungan. Ang gulo mo talaga kausap.
Akala ko ba magsasama na tayo kapag nalipat na sa correctional si Mari? Bakit ngayon naaawa ka sa kanya? Nang mga sandaling yon, gustong-gusto kong sugurin ang 2 taksil. Nanginginig ako sa labis na galit. Tuloy, pigil na pigil ko ang aking sarili. Ayokong malaman nila na nakita ko sila. Palihim akong umalis sa aming bahay. Tila ako nasasakal sa tagpong aking nakita. Hinihingal na napasalampak ako ng upo sa gutter sa may tabi ng kalsada. Nang makahanap ako ng pagkakataon, umiyak ako ng umiyak hanggang sa pakiramdam ko ay bumuhos din ang aking emosyon sa labis na galit at kalungkutan. Hindi ko na matandaan kung mga ilang oras din akong lumuha. Ang alam ko lang, pagod akong tumayo at lumayo sa lugar na yon. Pinili ko na lamang na manatili sa isang hotel sa loob ng isang gabi bago magpasyang bumalik sa probinsya. Uuwi ako kay Lola. Kinaumagahan, bumiyahe ako pabalik sa villa. Mabuti na lang, hindi umaalis ang matanda. Naabutan ko siyang nakaupo sa silyang tumba-tumba sa labas at inaabangan ang aking pag-uwi. Kaagad akong napaluhod, sabay hagulgol sa kanyang kandungan. Lola, niloko nila ako. Mga taksil sila, mga traidor. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Kaya sila ang napili kong ialay bilang pamalit sa buhay ng lolo mo at sa kabataan ko. Dahil patapon na ang mga buhay nila. Wala silang magandang maidudulot sa'yo, apo ko. Nagtiwala ako sa kanila, Lola. Pero sinira nila ang tiwala kong yun. May nalalaman pa silang bangayan nung narito sila sa bahay natin. Pero maarte lang pala ang mga hayop. Gaganti ako, Lola. Tulungan mo akong makaganti sa kanila. Sigurado ka na ba talaga sa nais mo, apo ko? Ang desisyon mong yan ay wala ng bawian. Sakali mang maisagawa na ang ritual. Wala akong pakialam, Lola. Ang gusto ko lang, magdusa sila. Hindi na sila dapat pang mabuhay. Huminto ako sa pag-iyak at tumingala kay Lola. Nakita ko siyang mula sa nag-aalangang tingin, napalitan ito ng pagngisi ng nakaririmarim. Tila ba nakahanda na siyang gumawa ng kasindak-sindak na parusa laban sa mga taong taksil. Huwag kang mag-alala, apo. Si Lola na ang bahala. Pumapayag na rin ako, Lola. Inaalay ko na ang dugo ng 2 taksil para maibalik ang inyong kabataan. Hindi ka nagkakabali sa pagsasabing yan sa akin, apo. Gagawin ko ang lahat. Magtagumpay lang sa nais mo. Muli, nagpunta kami sa loob ng kwarto ni Lola Tere, kung saan naroon ang kanyang mga gamit sa pambabarang. May kinuha siyang 2 manika na nagre-representa sa 2 taksil na gusto kong gantihan. Heto ang 2 taong nagpapasakit ng iyong kalooban, iha. Ikaw na ang bahalang magparusa sa kanila. Pagdusahin mo sila, tipong magmamakaawa na lamang sila na mamatay na. Patawarin ako ng lahat, pero hindi ko maaatim na makisama sa 2 hayop na sumira sa aking pagtitiwala. Sige na, apo. Simulan mo na. Habang ako naman ang uusal ng mga ritual. Alam kong kaagad nilang mararamdaman ang bagsik ng ating paghihiganti. Magsisisi sila, Lola. Tatawagin nila ang lahat ng santa at santong kilala nila. Mailigtas lang ang kanilang mga kaluluwa. Sigaw ko at iniangat ang isa sa mga manika, ang kay Jack. May hawak itong laruang itak. Aliw na aliw ako habang pinapalakad gamit ang kaliwang kamay ng manika ni Christine. Pinasusundan ko naman ito sa hawak kong manika sa kanang kamay. Inuundayan ng saksakang babaeng manika. Walang mintis. Talagang sinigurado ko na hindi mapapakinabangan ang kanyang katawan. Binutas-butas ko ang parting tiyan at pinutol ang mga braso at hita. Mistulang karne na binibenta sa palengke ang itsura ng manika ni Christine. Alam kong sa mga sandaling ito, sindak na ang babae, pero wala akong pakialam. Ang gusto ko lang, mawala na silang 2. Napapahagulgol na ako nang sa tagal ng pagkakasaksak ko sa katawan ng babaeng manika ay may naglabasa na sariwang dugo sa katawan nito. Tila ba ipinapaalam sa akin na nagtagumpay nga ako sa aking ginawa. Sunod ko naman na iniangat ang manika na nagre-representa kay Jack.
Walang pakialam na sinunog ko ang kanang kamay niya paitaas sa kanyang buong katawan. Ningas ng apoy mula sa itim na kandila lamang ang sumunog sa kanya. Pero sinigurado ko na hindi pa siya mamamatay kaagad sa aking gagawin. Gusto ko siyang magdusa. Minahal kita, Jack. Pero bakit kailangan mo kong lokohin? Bakit kailangan mo kong saktan at ipagpalit sa mismong kaibigan ko pa? Wala kang kasing baboy. Magaling ka ngang umarte. Nalinlang mo ako sa mga drama mo. Iha, makakatagpo ka pa ng lalaking mas mabuti kesa sa kanya. Minsan na tayong nagkamali, maging ang nanay mo, nang umibig siya sa isang manloloko. Pero sana naman, wag na nating uulitin ang dati ng pagkakasala. Magsimula tayo sa bagong yugto ng buhay natin, na tayo lamang dalawa. Sa tingin mo, Lola, magtatagumpay ako sa ginagawa kong ito? Sigurado ako, Apo. Alam kong magagawa nating pagtagumpayan ang mga bagay-bagay, kaya sana hayaan mo kong makabawi man lang sa mga pagkukulang ko. Ipinapangako ko po, Lola. Ibibigay ko po sa inyo ang pagkakataong yun. Maraming salamat, Apo ko. Ipinapaalala ko lang, ang barang na isinasagawa natin ngayon ay para sa aking muling pagbata. Ito ang gantimpala sa akin ng sinasamba kong Panginoon dahil marami na akong naibibigay na kaluluwa sa Kanya at kalaunan ay pagsisilbihan mo rin. Muli, hinawakan ko ang kamay ni Lola. Nagpasalamat dahil tinulungan niya ako sa pagganti sa mga taong nagkasala sa akin. Tunay ngang mahiwaga ang dati ay kinatatakutan kong barang. Hindi ko man alam kung paano niya ito ginawa pero nakita ko ang proseso. Para lang akong naglalaro habang pinag-aaway ko ang dalawang manika pero grabe na pala ang epekto nito sa dalawang taong nais kong magdusa. Hinaplos ni Lola ang aking ulo bago nagsalita. Bumalik ka bukas sa Maynila. Kunin mo ang puso ni na Christine at Jack. Ibigay mo sa akin. Ito ang magiging susi natin para magkatotoo ang ating mga hiling. Masusunod po, Lola. Hindi ko na pinaabot pa ng bukas ang pagnanais na makita ang sitwasyon ng dalawa. Nang gabing yun, nanghiram ako ng sasakyan. Bumiyahe akong mag-isa pabalik ng Maynila. Ewan ko ba, parang alam ng puso ko kung saan sila hahanapin. Pagdating sa bahay, nakaramdam ako ng kakaibang kirot sa aking puso. Ang sakit pala ng pakiramdam na tinraidor ako ng lahat ng taong mahal ko. Sapo ang dibdib na pumasok ako sa loob at napasinghap sa tagpong naabutan ko. Nagkalat ang dugo sa sahig at halos itaob ang buong bahay sa labis na pagkagulo nito. Sa may kusina, natagpuan ko ang bangkay ni Christine. Putol-putol na ang kanyang katawan, halatang hindi naging maganda ang pinagdaanan. Impit akong napaiyak, hindi ko ginustong maging ganito sila, pero tinulak nila ako para gumawa ng masama. Sa isang sulok ng kusina, nakita ko naman ang naghihingalong si Jack. Nagtamo siya ng second-degree burns at mukhang ilang oras nang nasa ganoong sitwasyon. Jack, anong nangyari sa'yo? Marie, babe? Ikaw ba yan? Yung gasol kasi, hindi ko nakontrol ang apoy. Napaso ako. Napaso? Ang tindi naman ng pagkakapaso na yan, Jack. Parang papatayin mo na ang sarili mo. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakalabas? Nagulat ka ba, Jack? Hindi mo ba akalaing makakalaya ako? Ano to? Pagkatapos ng sarap at ligaya, sakit at pighati naman? Wala akong ginagawang masama. Natutulog lang ako at naulinigan ko siyang sumisigaw kaya gumising ako. Nagulat na lang ako na makita kong ako pala ang dahilan ng pagpalahaw niya. Nakakatawa, no? Ako tong nakulong dahil nakapatay ng tao sa pagtatanggol ko sa inyo. Tapos ako pa pala ngayon ang magdurusa dahil iniwan niyo ako sa ere. Ano bang nangyari sa atin, Jack? Ayos naman tayo ah. Masaya tayong nagpaplano ng mga bagay na gagawin natin pagkatapos nating makuhang pamana ni Lola. Pero narinig ko kayo ni Christine eh. May iba pala kayong plano at hindi ako kasama ron. Kaya pala wala akong nahahalata sa inyo. Ang galing niyong umarte, mga hayop kayo. Kunwari magbabangayan pero lambingan niyo pala yon. Mga tarantado kayo. Ngayon, harapin niyo ng sabayang parusa sa impyerno.
Kumuha ko ng kutsilyo at walang awang pinaslang si Jack. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas ng loob para hindi man lang masuka sa aking ginawa. Ito na ang pangalawang beses na pumatay ako ng tao. Nakaka-addict pala, parang ang sarap ulit-ulitin. Pero ginagawa ko lang ito dahil sa kanila. Gusto kong gumanti. Ni hindi man lang nakahingi ng tawad sa akin si Jack dahil dinukot ko ang kanyang puso at sunod kong kinuha ang kay Christine. Isang malalang krimen ang nagawa ko at alam kong wala rin itong kapatawaran. Gayunpaman, nais ko pang mabuhay. Gagawin ko ang lahat matupad lamang ang mga hiling ko. Binuhusan ko pa ng gasolina ang buong bahay at sinunog, tsaka ko nilisan ang lugar. Dinala ko ang puso kay Lola na tuwang-tuwa sa aking ginawa. Nakita ko siya kung paano lantakan ang puso ni Christine. Ang puso naman ni Jack, dinala niya sa bangkay ni Lolo Alfredo at nagsagawa ng ritual. Ibinao niya ang puso sa dibdib ng bangkay at pinataka ng sariwang dugo mula sa ginilit na alay na itim na manok. Nagulat ako nang kumilimlim ang langit, kumulog at kumidlat, tsaka sinabayan ng pag-ulan. Nagliwanag sa aming kinaroroonan nang gumuhit ang nangangalit na latigong kidlat, direktang tumama sa bangkay na ikinalakas ng pagdarasal ni Lola. Ilang sandali lang, nangilabot ako. Nakita kong dahan-dahan na bumabangon ang bangkay, nagising mula sa matagal na pagkakahimlay. Niyakap ako ni Lola at pinupog ng halik. Tagumpay, Apo! Naging matagumpay tayo! Ngayon nagising na ang lolo mo. Sasama na ako sa kanya. Akala ko ba, Lola, tayo ang magsasama? Tsaka bakit puso nila, Lola? Paano ang sinabi mong iaalay ang mga kaluluwa? Nauna ko nang ialay ang kanilang kaluluwa, kaya sila mabilis na nabarang. May napagtanto ako, Apo. Hindi magiging maganda sa mga tao na makita ang bangkay ng lolo mo na bumangon mula sa hukay. Kaya ilalayo ko siya sa mapanghusgang mundong ito. Lola, iiwan mo rin ako? Mabubuhay ka, Apo. Ikaw ang magmamana sa lahat ng meron ako. Mabubuhay ka at magbabagong buhay. Alam ko, magiging masaya ka rin balang araw. Malapit na akong magbago ng anyo at babata na. Magkikita tayong muli, Apo. Nakita ko siyang nakahawak sa kamay ng bangkay habang naglalakad sila palayo. Hanggang sa hindi ko na nga sila abot ng aking tanaw. Hindi nagbiro si Lola nang ibigay sa akin ang lahat ng kanyang naiwan. Alam kong buhay siya, maging si Lolo. Hindi ko nga lang alam kung saan sila nagpunta at kung bakit kailangan nila akong iwan. Ang alam ko lang, may mga hiwaga sa ating mundo na kailangan manatiling lihim para wag nang guluhin ang ating buhay at ang ating mga nalalaman sa bawat bagay. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Naway nagustuhan nyo ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.